Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Oras natin kasagayan, 3 minutos naglabay sa alas 8. Maupay nga aga Eastern Visayas. At dinaritaluan sa naton ang alas 8 sa naga. Kadaglaw Lunes nga do Biyernes. Programa Good Morning Eastern Visayas, Tuesday edition. It's a 5 na sa bulan sa Agosto, tuig 2025. Opod ko sa control si Isra Taro. Then si Engineer Juven Cardenas. Ako naman yung mga kaopod, Jean Nabilon. Pamulatong taan sugod Southern Leyte. Bumalikan ni Rakuryente. Ay brown out, yan asara. Mga kaupunta si kasamang Sok Aberias ang DYES sa Radio Pilipinas, Borongan City. So, diri na kita magkarag sa oras. Diretso dayon kita
sa aton sister station, DYES Radio Pilipinas Morongan. Yes, kasamang Sok. Go, go, go. Ikaw na. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Yes, Barangay, good morning. Damo nga salamat. SM Jane Nabelon, nga waray pa mag-blow out. Balitaw, damo nga tansyo, SM Jane Nabelon, itong DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog. Nga na natin ng mga ka-PCO. Sige, kay parehas na may didihamon, SM Jane, nagbra-brown out da maitya didiham. Naglabay nga mga weekend, pero kay may rasonan pag brown out nam didi. Sugad it didaha iyo SM Jin na Belon kay may didihamon mga barangay, particular na northern barangays. It's simple living yun na. Siguro mga pawisik-wisik lain hiraya na. Di pa naman didihamon natarias naman la. Makuralibaw didihamon ita pag-uran. Maduhanain nga kasimana nga iniisnab kami ni Mr. Rain. So kung maglalakad kahit mga kakalsadahan, bisal hiti pa kada estasyon, SMG na Belon in nagbra-brown na. Ito mga, init na mga sigat. So ang mga tanong nga di nabibisigan. Ayun. Maghihimak ko reliit kamutangan balitaw kay kung nakakasyagit lay tira masin nagait na bisigih kami. Balitaw asyain di the northern barangays. So far waray pa man pinaka-latest nga pa-update adton aton na mga kasugbungan Borongan Water District iyay mga ka-RP. Imagine nala tikang pahan Sabado, Domingo, Lunes, Martes, nga waraya awas itayo gripo. Anong feeling mo? Di ka na kakahimgo, kakahiram o sila binahin waray nim iba nga surok, hina tubig, takay sigimanhin ka mga huraw, taupahit amdidi mga kag-anak, pananagubsa na nga ni it ibang nga mga atabay, it ibang nga mga hand pump, in sugad-sugad na hit may da sour truth. Balitaw, asyain, didiha, ang pinaka-urhi nga paanunsyohan Borongan Water District. Padayon pa ang ginuupay itong ira Variable Frequency Drive. VFD, hiton ira water source dito barangay Kagbunga. Siya damain kay bagan rin maindaman ka forces adto pa ang diri line ada didihaamon kay iton water district under maitit LOA, Local Water Services LOA Utilities Administration. Waray mang ginhira pag-develop hin mga water source salit sugay didha kang bunga hinasupit apelyido ni Ate Sok iyay as in waray talaga awas. Nga naging kausa inihang kawaray awas sa ton ira mga konsumidor northern barangays. Kung nahinga di ka na SM Jane ha Borongan tiket di dahit hindang at tuhaunhan nga na talaga hita pinaka tumoy nga barangay hita Borongan dito hit northern part barangay Bugas mo pinalang didi ito natin nga didi ka part
partner, Coach Yufem, kung man niya resilient, di man niya konektado ito na Borongan Water District. So di niya concessionaire, so di niya tatalog-awa. So siya mo pa kang isi. Nagkwalong niya yan na naka-shower to pa. Nalaging kausan kawaraya doon awasan mga konsumidor ng BW the Northern Barangays tikang pahan sa baduhon adlaw. Gimbubuhat daw good talaga ton iramens ng team ang nga tanan para matapos ang pag-upay ngan mahibalik na normal ang supply han tubig. Hautrong higayon adto naton mga kapatid, mga kasubong hiton Borongan Water District inagaaro nagahangyo adton pag-intindi adton ira mga water concessionaires darahin nga kamutangan hikitain tiboy nakitahin pina-disconnect kay basta sugad nga ni diha man SMG naduri pa damain kay pagka-Agosto mahurawit diha nga dihita patron bisa paited o kay si taira water source daradaman nga gutik na kumbaga diri na sugad naman iton water pressure tikang disit mga water source labi na hin taghuraw in asya himakurili harus waray talaga daman awas so patikim na inya na kaya diri na pudes ala daman kami pag-ura-urahan Mr. Rain kay basta bulan ni Agosto nga det Setyembre naghihingalo talaga iton amon mga gripo. Pero kay ito sukot as in mabayad kahit minimum bisa kahit waray makagamit. Sumanonym. Sige, asya niya. Pero may dahira good news. And di rin naman talaga na puro bad news. Nagkikinahanglan hira. Ito, pasaka. Nagkikinahanglan hirahin mga magtatrabaho. Customer service assistant. Tapos mga engineer nga etc. Civil, mechanical, environmental, and sanitary engineer. So kung may da kami sugad ng mga kwalifikasyon, sitahan niyo official FB page itong Borongan Water District. Kaya adto dito igyan na susumat kung tipaunan o kam mag-a-apply. Di na kamo kinahanglan pa. Umakanto itaira buhatan ha Barangay Sabang South. Electronic na rin. Pwede pa email. Email adton mga kinahanglan nga mga kapakilan. Uya din na SMG nadamo na itna-join natin ang mga ang mga loyalista in hiton Good Morning Eastern Visayas nga hiton mga programa ito yung stasyon DYS Radio Pilipinas Borongan ade Merli Como. Good morning Eastern Visayas, Agnesia Roses watching. Sugad man ni Nanay Myrna. Kumusta Tatay Edi? Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat. SM Jane in didihaamon in tinatangkilik iton voter registration. Bisan kung diri pag-sure ni Sing hidad madadayon ita BSKA this coming December. Uy nagpiperila didihaam itman paparehistro. Ambot nga didayo actually what iton kahimtang SM Jane. Yes, maulad didi registration sa itong mga new voters para sa tidaraw nining barangay sa Gurian ng Kabataan election. Abot lang ahaw konfirma ni PBBM ang bill nga mag-extend sa barangay ang Sangguniang Kabataan election sa 2026. Kay kuan man gud liwat di pa man ra kompleto hadton ira pira pala katuig di pa mi ada mag 3 years hadton ira pag puro kay ra pesto pero ada na talaga tita wisdom hitan atang presidente pero magin ano pa man bisan kun diri pagad sure ni say nga madadayon iton BSKA di dahiton December 1st di dihaman as in tinatangkilik naglilirin niya iton mga nagpapahimulo sa doon mga serbisyo nga ginapapadangat hining panrehistro voter registration gintikangan
Agosto 1 nga dahiton Agosto 10 kasi didihaamon ESMG Nabilon itaimbutay registration baga pasis itnim kung habaga pahit aton na mga email dyan baga it password balitaw sa itiya parang yawe nga dahiton mga pakakatagamtam name hiton mga social services didihaamon so gahitay libre sakay hit mga young ones itong mga oldest so PWD persons with determination ngan sugad man it nga mga pagtaga-direkta ayuda mga monthly monetary allowance etc. nga mga social services so asya didihaam diri kami tira naghihinuna tuna hinmananayon ba ito diri basta importante tanchu nga dahaton commission on election nga may dasugad hini nga aktibidad nga didihamon sugad dida ay USMG Nabilon nangangandaman naman damang kami hita pag-celebrar hit patron di ka pa naman nanginimbitar so kung ano may nga mga aktibidad mga plano pagbuhaton kinahanglan hit may pundo alang sa siya didihaton amon konseho ang ginkikinahanglan nga pundo han pirang nga mga aktibidad kasumpahiton amon didi pagsalin urog particular hit nga mga civil activities iton fiesta 2025 uy nag-aprobar kaya aton amon SPIN appropriation ordinance syempre laki pa hini aton kadugangan pa nga mga social services labot lahita pagtaga selebrasyon hiton patron naman di dahiton Setyembre 7 nga 8 sige di adto nahikay nga mga balita amon ipapatikim ESMG Nabilon adto nahikay nga mga balita adto amon mga arisgaduhan didi nga yung mga ka-RP han DYS production team siyempre, wari ngayon natin ka-acknowledge na nagmamayuyo haam. SM Ate Ruth Abunda, gimamayo kami di relate production team. Tanan kami didi. Ito bugos nga DYS family. Siyempre namon Chef Teki Kuya Yudes, nga ni Kuya Buboy, iton amon admin, nga niton aton liwat didi ka partner, master control, engineer Coach Yufem. Pagtaga social services libre nga medical o legal aid services ipapahigayong ay ka-21 nga charter celebration na naman nagindadasig nga State University Eastern Samar State University o ISU samtang gobernador ang Eastern Samar Dong RV Ivardoni nagplastar han iya panlantaw han Neoplas para ang Rehiyon 8 data diton agrikultura upod kami didi syempre Eastern Visayas upod kami didi Eastern Samar partikular na iton aton mga farmer kasaba farmer hanabungtuhan balangkayan iton bako kasaba farmers sa bungtuhan balangkayan ni Gimpailaram integrated pest management IPM training and DRA48 Kasyanan aton sinisaring nga pangandaman namon hiton patron di syudad han Borongan banta aton amon konseho nagaprobar hin appropriation ordinance kantidad hin sobra 8.4 million pesos para ini hadton mga kagarastuhan aton mga social services para mapunduhan liwat adto na mga aktibidad ikakasa didayton pag-celebraran syudad diton Fiesta 2025 diday niya ton pinakaurhe nga gindumara nga sesyon han konseho sanggunian panglungsod dan syudadan Borongan nga may pahini kadugangan nga mga balita so atangin niyo mga good morning Eastern Visayas mga ka-PCO mga ka-RP unyang taud-taud diton pagbalik kan good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Alright, damong nga salamat kasamang sok. Eastern Visayas. Nano ba, one-on-one lang ba kita yan na? Waray pa na sugod sa overlay. SMJ Nabilon, salit mag-blow out ka talaga kay
Sige lang, kay mabalik ito nito na kuryente natin mga ka-RP. Dito naman sugod Southern Leyte. Alright, didi sa siyudad sa Galbayog, adlaw, no? Diretso lawat ining mapaso-paso ang gamutangan sa panahon. Maupay ang sirak ni Haring Araw. Fiesta opisyal yan na din sa siyudad sa Galbayog tungod sa adlaw yan na sa amon amay sa siyudad sa Galbayog, si former Senate President Jose Abilino, Jose Dira Abilino, sanglit waray kasulod sa opisina ngan waray klase yan na. Di ba SMG na bilon, na-duty kita dito a DY City, kanupat nga mga tuig. Ipod man kita adton Summer Island, hindi naman Yes. nga, yes, oo. Bugos nga adlaw kay Fiesta opisyal. oo, Pero bugos yan na, nga ikaw mo nala adlaw. dito. Pero yan Kalbayog City SM. nala. Okay. Nga naman di ay. Ambot si ton kung nahingantuan kay Piradto ka tuig nga bugos nga Summer Island Fiesta Oficial sa kada Agosto 5 adlaw ni Senate President Jose D. Abilino. Kay bugos manit nga isla hiton Samar, Yes, ito. siya nagpundar sa Ginbasi. siyudad sa Kalbayog. Okay. SM. Yes, didi sa Kalbayog Water Company waray abiso sa pagparong sa kuryente. Sugad man ang sa Melco 1 waray liwat abiso sa pagparong sa kuryente. So diri-diretso ang tubig, diri-diretso ang daloy sa kuryente. Sa bugos nga coverage area sa Melco 1. Itong lugaring ang sa Melco 1 ang Kalbayog Water Company ang sarado yan na. Tungod kay Fiesta Oficial, Senate President Jose Abilino Day. Sanglit magre-resume ang opisina sa Melco 1 ng Kalbayog Water Company. Buwas pangadlaw, Miyerkules, Agosto 6. Holiday Advisory Proclamation Number 966 sa Series of 2025 sa pagdigaman sa J.D. Abilino Day. Nagdudumdum sa kaadlawan birth anniversary ni former Senate President Jose Dira Abilino ang opisina sa Kalbayog Water Company sa Melco 1 ang serado. Yan na nga kabugusan nga adlaw Martes sa Agosto 5, 2025. Ang regular operations ang ma-resume sa Agosto 6, 2025, Miyerkules. So, amod to ang pahibaro sa Kalbayog Water Company nga sa Melco 1. Tignan naman sa sumpay sa Summer Day Celebration, yan ang Agosto 11. Congratulations nga doon sa mga nagdaog sa Educators Night and Cultural Showcase. A resounding round of applause nga doon sa naton mga passionate nga talented educators nga nagdara sa kultura nga doon sa kinabuhi, pinagis ang vibrant performances ng Festive Pride. Congratulations sa nag-champion, Kalbayog City. Hadang Festival, Cluster 8, second placer, Carabao Festival. Cluster 2, and third placer, Manaragat Festival, ang Katbalogan. Cluster 7, your creativity, spirit, and dedication to
Preserving and rich heritage are truly inspiring. Padayon, mga maestro nga na mga maestra sa DepEd. Ngan para naman sa Sirak Dance Sports, pagsaksi ka sa Grace Rhythm ngan first competition sa Sirak Dance Sports 2025 nga ginhimo pala sa Samar Convention Center. So, adi ato na mga schedule, mga kasanggayan sa series of activities kasumpay sa pagtigaman sa Samar Day Celebration. Yan ang Agosto 11 ang Tandaya Festival. So, yan ang adlaw, pizza 5 sa Agosto. Alas 8 yan ang gapit malupet mo kay Gob Panalo and Animal Health Mission. Pwede pa ka mo makalanat sini para sa mga taga-Kakatbalugan na dadaan niyong mga pet, niyong mga alaga nga hayop, misahe o mga puppies. Ngadto sa Samar Gymnasium para ini sa nagpapasiging iyan na or siguro waray pa ini magtikang nagagaabot pala yan ang mga participants dara sa nirang mga alaga nga hayop, misay ba o ayam. Pet malo pet mo kay Gov Panalo and Animal Health Mission. Niyan naman nga launa sa gulok pa Sirak Dance Sport Competition sa Samar Convention Center. Buwas nga law, Agosto 5. Tandaya Festival of Festivals din sa Siyudad sa Albayog. Niyan na launa sa gulok ay parada. May parade din sa palibot sa city proper para sa yana nga launa sa kulop. Tandaya Festival of Festivals. Mauricio niyan nga kulop. Niyan nga launa, yan nga kulop ay manganganhitanan adto na mga cultural pagkakamiyada sa cultural parade. Ang tanan nga mga LGUs sa bugos nga probinsya sa Samar magtitirerok dinhi sa siyudad sa Albayog niyan nga nauna sa kulop para sa Tandaya Festival of Festivals. Agosto 5 nga 26 alas 8 sa Naga Job Fair Service Job and Service Fair pre-registration activity. Duway ni Gadlaw, tigang yana, ngadto buwas ng Gadlaw, Miyerkules, Agosto 6, alas 8 sa Naga sa Samar Convention Center. Para naman sa maghilig sa mga beauties, buwas ng Gadlaw, Miyerkules, Agosto 6, alas 7 sa gabi. Mutya Han Samar 2025 Pre-Pageant. Pubuhato nini sa Tandaya Hall dito sa Samar Provincial Capital. Alas 7 sa gabi, Mutyahan Samar 2025 Pre-Pageant. Agosto 6 nga 2 alas 8 sa Naga, Samar Wellness Activity. PMMA, pedicure, manicure, massage, arot, libre. Dida sa Samar Gymnasium. Alas 8 sa Naga, duway ni Kadlaw, Miyerkules nga Huwebes, August 6 and 7. Tigang liwat sa Miyerkules, Agosto 6 ngadto sa Agosto 7, yes, Startup Camp sa Woods Park dida sa Provincial Capital sa Katbalogan. Agosto 7, Provincial Stakeholders Night sa Samar Convention Center, alas 6 ng gabi, Agosto 7.
Agosto 8, siday nga garantahay sanat para sa kung may mga talentosan pagkanta. Ang pagsiday, andaman na niyo ginhimo nga siday para rainisan siday nga garantahay. Provincial bubuhaton sa Provincial Capitol Grounds alas 3 san kulop. Pero wala man didi ginpost ang Samar Public Information Office san mga pagsurundan sini. Kung ano ba, kung pa-contest ba ini o kung ano kay waray didi gin post nga mga pagsurundan guidelines ang sini nga siday ngayon karantahay. Agosto 6 nga 2 alas 8 sa naga 2025 Yes Fair and Samar Book Fiesta sa Samar Convention Center. Agosto 9 Sirak Quiz B sa Samar Convention Center alas 9 sa naga. Pagka alas 6 ang gabi, pagkanto kamo sa Santa Margarita Sports Center, kay dito bubuhaton ang Mutiahan Samar 2025 Grand Coronation Night. Alas 6 ang gabi sa Agosto 9, ang lawinis ng Sabado. Salit damo ang tao, yan ang Sabado sa gabi dito sa Santa Margarita. Sir Jen, kanang inyong Avelino Day, haros 1 week long celebration siya. Dire ang Senate President Jose D. Avelino Day. Yan na lining adlaw. Yan na lining adlaw. Salit holiday yan na sa Siyudad sa Calbayo. Ini nga akong mga activities nga ginatag para ini sa pagtigaman sa katao sa probinsya sa Samar. Nga sa tuwa na kaparti pa ang Eastern Samar. Nga Northern Samar. O sa lasadtuan na probinsya. Ang pinakaamay sa katanan mga LGUs una natindog din is amon sa lalawigan sa Samar. Ang pagtukura sa pag-inusang independent province sa lalawigan sa Samar, Agosto 11. Mao ini ang Samar Day celebration. So ginahatag ko yan na sa iyo kasamang sok ang mga activities kasumpay sa festival sa ining Summer Day celebration Tandaya tinatawag Tandaya Festival. Padayon kita Agosto 10 job and service fairs anit para sa tungaruyag magameda trabaho on the spot hiring. Yan ay naibubukaton nga Domingo nga adlaw, Agosto 10, alas 8 sa naga, Job and Service Fairs sa Samar Convention Center dito sa Katbalogan. Sa ritigandam na niyong mga resume and niyong mga requirements. Agosto 11 ang kadlawon sa katindog sa Samar Province. August 11 na din ang programa. Alas 7 sa naga, adlaw ang Samar Commemorative Program sa Provincial Capitol Grounds. Alas 9 sa naga, Drum and Lyre Competition, secondary level sa Samar Gymnasium. Alauna sa Nakulop, Agosto 11, Civic Parade, ng Tandaya Festival Parade of Floats and Competition. Dagpo sila yan, milky sini. At yung premium, may 100 pesos para sa magdadaog nga LGU para sa street dancing competition. Alauna sa Kulop, Agosto 11 dito sa Katbalogan City. Dito ini bubuhaton mga kasanggayan sa palibot sa tanan palibot nga mga kakalsadahan sa Katbalogan City proper. Pagka Agosto 12, alas 6 ang gabi, Provincial Employers Night. So, mawad to itong mga activities sa Summer Day celebration, ang Tandaya Festival.
So para sa itong mga headlines naman nga ingya papasang no SM Jane. yes, Uy, kasamang sok. Ingon si Nanay Merno, uy, gwapo mga iyan ni Sir Jean Nabilon. Walang paisnak dyan. Malitaw din joke ka din ito Gwapo yung ang sarok. live streaming comment. Guwapo yung sarok. Nasiring kung nakakalo, bats 1990 ko no. Pero kung waray kalo, bats 64. Uy, bulahan pa, SM Jeanette na dudog nga nit mga edad. Mga dual citizenship. Yes, kasamang sok para sa itong mga papasa niyan nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Obra sa mga homegrown Kalbayog artists, bida sa Kalbayog Co-Art Exhibit. LTO Katarman nagdumara information drive sa DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office. Livelihood Training Center plano igtindog sa Bubon Northern Samar. Bag-ong pasilidad sa tubig igin turnover sa Bubon, Northern Samar. Amo to atong mga headlines, mga detalye sini katukiban niyan sa second round sa Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:36, adyan na yung mga paibaro sa kontrol. Good morning, Republic Eastern of the Philippines. For Visayas. more than 7 Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good morning, Eastern Visayas. 9 minutos naglabay sa alas 8. At na kita sa second round ng Good Morning Eastern Visayas. One-on-one lagyapon kami ni kasamang SOX ng DYES. Radio Pilipinas. Borongan City, tungod kay brownout dito sa Sugod, Southern Leyte. Punta nakabalik na ni Rakuryente para makahabol ang DYSL Radio Pilipinas sa Sugod, Southern Leyte. So, tiganganta na doon natin na ratsada sa mga balita unahunta ang Borongan City.
ang DYES Radio Pilipinas sa Borongan. Yes, kasamang Sok, ikaw na. Yes, Sok, go, go, go. Visayas. Obra sa mga homegrown Kalbayognon artists, bida sa Kalbayog Co-Art Exhibit sa detalya diyan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal nga ginlansar kakulop Agosto 4, 2025 sa Handumanan Kalbayog Creative Hub ang Kalbayog Co Visual Art Exhibit como parte san pagsalinurog san Tandaya Festival nganti arabot nga piyesta san syudad san Kalbayog sa pagpanguna san City Economic Investment and Promotion Office. Sa igindumara nga opening program, ginhatagan doon ni Mayor Raymond Uy ang bugos nga suporta sa gobyerno lokal para sa mga Kalbayognon artists. Ginpahayag liwat ni Mayor Uy ang iya paglaom nga masundan pa ang mga programa lain san exhibits, sugad san art workshops o iba pa nga aktibidad para sa mga artists o non-artists agud makabiling san bag-o nga mga talento sa larang san sining. Katuyuanan san exhibit nga ipakita ang kamakarit og talento sa mga homegrown Kalbayognon artists ug para mapadukwag ang creative economy sa syudad. Makikita sa exhibit ang mga obra nga nagpapakita sa kabaysay, kasaysayan ngan identity sa Kalbayog. Abyerto ang Kalbayog Co exhibit para sa publiko hangtod sa Setyembre 13, 2025. Ginaaghat ang tanan nga bumisita ug suportahan ang mga lokal nga likhang sining. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Suset, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Good
Eastern Visayas. 15 minutos antes kita mag-alas 9. Livelihood Training Center, plano igtindog sa Bobon, Northern Samar sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Ginbuhat ang groundbreaking ceremony sa Barangay Salvacion, Bobon, Northern Samar para pagtindog Livelihood Training Center. Ang proyekto ang parte sa Quick Impact Projects QIP nga ginpondohan sa gobyerno sa India sa pakigborbligay sa Department of the Interior and Local Government DILG. Katuyuanan sini nga mag-establisa mga pasilidad nga magpaparigon sa agrikultura, panginabuhian ug seguridad sa pagkaon sa komunidad. Ini ang pinakauna nga Indian grant sa Northern Samar nga ginlalauman magdadara mas damo nga oportunidad sa trabaho ug training para sa mga lokal nga parauma ug kababayenan. Ang buong Tusan Bobon ang usa sa unom nga lugar sa nasod nga napili para sa proyekto nga QIP. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balitahan natad hiton agrikultura kasaba farmers sa bungtuan balangkayan iging pailarom in Integrated Pest Management o IPM training iging pailarom ang Department of Agriculture Regional Field Office sa DRFO8 tinduha ka adlaw nga Integrated Pest Management o IPM training adun mga parag-umayn bilanghoy bungtuan balangkayan na naglabayng adlaw. Iging pahig ni Ms. Elizabeth Hugo, Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS staff ang DRFO8 durante ang usapang agrikultura program dito ni stasyon DYS Radyo Pilipinas kakilop ng adlawhan Lunes. Sa basikan hugo ini nga IPM training inusahan mga pinakaori ang gindubara nga mga aktibidad ang irabuhatan nga pinangunahan ng Regional Crop Protection Center RSPC agin atindiran ng kasava farmers nga kadamaan mga kaapi han Balangkayan Agriculture Cooperative o BACO nga gimbuhat mismo nga nasabi nga bungto. Nakadesinyo ini nga paghagid sigun kan hugo nga pakisig ang kapasidad ng kasaba farmers ug agricultural technicians natudlok nga mga peste o pagtudlok kan mga peste og sakit nga naatakihan bilanghoy ug adton natural nga mga peste nga nakontrahan kasaba insect pests nga ang pag-implementaran kaangayan nga IPM strategies. Tuyo mang good hini nga paghagid nga madugangan ang hibaro nga maaghat ang kasaba farmers nga magbuhat ang best practices nga ginlalauman nga makakakontribute han paghitaas san maproproducer nga bilanghoy, makakaamo tagintitinguha nga seguridad sa pagkaon ngan magiging marig-on o resilient ang mga kasaba farmer kontra pest outbreaks ngan ginaatuba nga ayat pag-uuma tungod han climate change. Dugang pa han Rafis staff para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Publiko, Borongan. Good morning. Ngadto kita sa Northern Samar, LTO Katarman, nagdumara information drive sa DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office. Sa detalye din report, nabalik si Susette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Sa padayon nga kampanya sa Land Transportation Office o LTO para sa taluwas nga kalsada nga responsable nga pagmaneho, nagdumara sa information drive ang buhatan sa DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office. Ginhisgot sa aktibidad ang mga magkadordelain nga klase sa driver's license, mga premera nga balaod sa trapiko, ngan kasagaran nga pagtalapas, sugad sa pagmaneho sa waray lisensya, reckless driving, ngan diri pagsulot sa seatbelt ngan helmet. Nagpahinumdom liwat ang LTO sa mga empleyado sa importansya sa sakto nga rehistro sa sarakyan ngan regular nga pag-renew sa lisensya. Nagdistribuer liwat ang ahensya sa plaka sa motorsiklo para sa mga nagpasa sa ORCR ngan ginaghat ang iba pa nga magpasa liwat sa era dokumento para sa verification.
Gin-turnover gihapon san buhatan ang red license plates sa DPWH para sa mga sarakyan san gobyerno. Sumala kan LTO Katarman OIC Chief Guy Elison Zosa, katuyuanan sa ahensya ang maghatag serbisyo diri manhadlok. Ginpasalamatan naman ni District Engineer Alvin Ignacio ang LTO ug naglalaom siya nga magpapadayon ang maupay nga pagbinuligay sabot nga sanduha nga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Kadugangan nga balita, diyaman na syudad na Borongan, por lo menos kantidad 8.4 milyones de pesos adton ginaprobaran nga appropriation ordinance ang Konsehon Syudad ng Borongan inimparahan ton mga igsuruhol ang mga job order employees and LGU nga agud liwat mapunduhan adton mga cultural activities ikakasa kasumpay hiton na pagselebrarahan syudad hiton Fiesta 2025. Pinakauri nga ni kaunang masesyon ang 7th Sangguniang Panglungsod Espan Syudad ng Borongan, pinangunahan ni City Vice Mayor Emmanuel Chusungco nga ginbuhatahan Lunes, Agosto 4 mismo espesesyono la syudad. Kini nga sesyon ginaprobaran han konseho ang appropriation ordinance nga nagkakantidad din sobra 8.4 milyones de pesos. Ini nga pundoin para mga sulod nga mga kagastuhan, payment para training expenses, itpagdudumaraon executive and legislative agenda 2025 kantidad 300,000 pesos. Payment adton sweldo an executives ay larong man executive services kantidad hin 2.5 milyones de pesos. Ibarayad liwat adton sweldo an security services kantidad hin sobra 389,000 pesos ngan payment for donations aid to individuals in crisis situations so AX kantidad hin 800,000 pesos ngan payment para itong lights, sound system, lead wall ngan dome tent kantidad 880,000 pesos. Payment para expenses sa city government night kantidad 60,000 pesos ngan payment liwat titon mga gagrastuhan civic military parade kantidad 55,000 pesos ngan ibarayad liwat para iton expenses sit padulong festival kantidad 970,000 pesos ngan ibarayad liwat itong mga kagarastuhan itong inter-school marching band competition nga nagkakantidad naman hin 505,000 pesos ngan ibarayad liwat itong mga kagarastuhan para itong dugang personnel for safety and security nga nagkakantidad naman hin 302,000 pesos ngan ibarayad liwat itong mga kagarastuhan para incident management team kantidad din sobra 182,000 pesos. Payment para itong expenses sit padulang festival photo contest 2025 na kantidad naman hin sobra 40,000 pesos ngan ibarayad liwat para hiton expenses for Wear Your City with Pride activity kantidad hin 900,000 pesos ngan ibarayad liwat iton mga kagarastuhan para iton Heritage Float Parade nga nakantidad naman hin 400,000 pesos ngan ibarayad liwat para iton magkalain-lain nga kagarastuhan at civil society organizations night nga nakantidad hin sobra 64,000 pesos. Ngan ginaprobaran liwat adton appropriation ordinance nga nagkakantidad din 240,000 pesos para naman inihiton eksweldo han mga magtatrabaho didahiton mga environment related activities sa gendudumara iton City Environment and Natural Resources Office o CTNRO nga ginaprobaran pa in appropriation ordinance kantidad 170,000 pesos para naman ini ipalitin ICT equipment nga gagamiton iton City Accounting Office. Samtang igin refer Committee on Laws and Rules adun igin proponer nga ordinansa nga magi-establishar ang internal rules of procedure and the conduct of legislative investigation of an elected barangay official o adun igin paparipaso sa SP nga annual budget
for fiscal year 2025 hanin tutungdan nga mga barangay ug sangguniang kabataan han syudad han Borongan para sa Bagong Pilipinas SOC Aberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Good morning, Eastern Visayas. 5 minutos na lang nabitay-tay antes ita mag alas 9. Usaga miyembro sa magbutay gang nag-surrender nga do sa Albayog PNP. Nag-turnover sa niya armas de fuego. Usaga listado nga miyembro sa magbutay criminal gang ang voluntad nag-surrender nga do sa mga otoridad nga nagtubyan sa niya armas de fuego mga banda alas 3:50 sa kakulop nga adlaw Agosto 4, 2025. Dito sa tinumbakan fixed visibility point, Calbayog City Police Station, tinumbakan District, Calbayog City. Ang nag-surrender nga pags ang ginkilala nga si alias Camon, ada sa legal nga punigon parag uma, residente sa Purok 1, Barangay Dinagan, Calbayog City. Abisar nga magkamada sa outstanding warrant of arrest, siya nagpili nga isumiter, itubyan na niya kalugaringon. Pag-surrender nga do sa mga kapulisan, nga takwil ang involvement sa criminal activities. Ang operasyon ang gindumara sa magatig-ob nga pwersa sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Samar Police Provincial Office, kaupod sa tinumbakan PNP, Calbayog City Police Station. Nalalakip dida sa personnel tigang sa Provincial Intelligence Team, Samar, Regional Intelligence Unit, ng 804th Mobile Company, Regional Mobile Force Battalion 8 Ilarom sa overall supervision ni Police Colonel Arwin Tadeo, Acting Provincial Director sa Samar Police Provincial Office. Durante sa niya pag-surrender, nasabi nga ang nag-turnover sa usa nga kakalibre 45 nga pistola, Mark Colt Government Model Automatic Caliber 45, kaupod sa usa nga magasin, may sulod nga 5 nga live nga mga bala. Ang naging madinaugon nga pag-surrender nagresulta sa continuous community engagement ng persistent nga paniguro sa mga kapulisan para maaghat ang ining miyembro sa PAGS, pinagi sa iya pamilya ng kasangkayan nga isikway na ang pagin miyembro sa magbutay kriminal gang nga tumigob dida sa sosyedad como usa nga law-abiding citizen. Ini nga persona nadayana sa custody sa tinambagan na police, Calbayog City Police Station para sa documentation and proper disposition. Ang voluntad nga pag-surrender sa sining nga miyembro sa magbutay gang ang pag-turnover sa ni armas de fuego ang napapakita sa kaepektibo sa community-based policing and persistent intelligence operations sa mga kapulisan. Ini nga mahimyang nga outcome nagpapakita nga there is always a better path forward, may maupay nga dalan nga nagulat nga para sa pagbabago. Ginagat naton ang iba pa nga padayon na dadabi sa criminal group nga sumunod sini nga ehemplo. Ang Samar Provincial Police Office ang nagbababilin nga komitido san pagtindog san mas talwas, mas mahimyang nga probinsya pinagi san lawful and compassionate policing. Siring ni Police Colonel Tadeo. Nga para sa pan-bye-bye time na kasamang SOC.
Yes, SM. May kami didi syudadan Borangan. Temporaryo na kami nga masalibadyo. Nga nangaran po bugos nga DYS family and amon SM kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tecudes, kan Kuya Buboy, nga sugad man ito natin didi ka partner Master Control Engineer Coach Yofem nga nangaran nadto natin mga resgaduhan nga mga kauban na production team itong DYS Radio Pilipinas, Ate Pen, Ate Daisy, Dayan Camplon, Ate Sok Aberia, makaisa pa. Good morning, Eastern Beach. Ngan sa ngaran sa mga nakaupod ko sa control si Ezra Taro ngan Engineer Julian Cardenas. Ngan sa ngaran sa amon sister station siguro brownout pa yan sa nikuray makapartisipar ang DYSL Sugod Southern Leyte. Gan sa Philippine Information Agency waray makaparticipate yan ang aglaw. Siguro buwas pa sila ma-join. Ini yung sangkay nga nakaupod yung tagnotisya Jean Nabilon. Nagpapasalamat sa niyo pamati tubtublo at buwas sa Good Morning Eastern Visayas.